Tungkol ito sa natatanging mga bahay na ginawa ng mga masigasig at determinadong tao. Ang pagtatayo ng mga ito ay patunay na para sa gustong magkaroon ng sariling komportabling tahanan, walang hadlang na di kayang lampasan. Kakulangan sa pera at karanasan sa pagtatayo, mga palusot lang natin ang mga ito. Ito ay may kinalaman sa takot nating sumubok ng bago at seryoso. Yung mga sobrang interesado sa ideyang ito ay nakakawala sa araw-araw na rutina at nagsisimulang kumilos. Republika ng Belarus, rehiyon ng Gomel, distrito ng Lelchitsky. Sa biyaheng ito, kasama ko ang kaibigan kong si Konstantin. Sa pagkakataong ito, kakaunti lang ang aking sasabihin at mas makikinig ako ng mabuti. Sumali rin kayo mga manonood ng awitin ni Yasha Kosyaka. Isa-isahin natin ang lahat. Kamusta sa lahat? Ipakikilala ko, ito si Yevgeny. Binuksan namin ang mapa at tiningnan ang malalaking bahagi ng kagubatan. Ang kagubatan ay nasa distrito ng Lelichesk, malapit sa Muzir, at kami ay taga-Muzir. Kinuha namin ang bisikleta at nagpunta kami sa isang lakbay. Tiningnan namin kung paano namumuhay ang mga tao dito at kung ano ang nangyayari dito. Pagdating namin, nakita namin ang Mirnoye sa burol sa gitna ng dalawang bukirin. Nagustuhan namin agad ang lugar dahil maliwanag at maaraw. Kaya bumili kami ng lupa rito at nakapagtayo ng unang bahay. Ganun lang yon. Dumating kami dala ang mga pala, kariton at chainsaw. Nagsimula kaming magtayo at tumira sa tent. At ngayon, makikita natin mismo ang pundasyon ng bahay na ito. Malapit nang gibain ang bahay na ito, sooner or later, dahil sa dami ng pagkakamaling unti-unti naming inaayos. At sa bahay ko, na pupuntahan natin ngayon, marami ring mga pagkakamali doon. At sa ikatlong bahay, may mga pagkakamali rin doon. Dapat perpekto ang guest house na itatayo pa lang. Pero halimbawa, ang clay plaster. Clay plaster na pininturahan ng fasad na pintura. Hindi ito gumagana, hindi ito gumagana. Kaya lumipat kami sa lime plaster. Maraming tao doon ay lumaki noong panahon ng paggawa ng mga bahay sa putik. Madalas nilang sabihin na pinturahan lang ng lime wash at ayos na. Pero kailangang palitan ito taon-taon. Kung lime plaster lang ang gagamitin, hindi na kailangang palitan ng ilang taon. Tatagal ito, walang mababasag, at magiging maayos. Ayan. Madalas ginagamit ang bahay bilang malaking imbakan kung saan inilalagay ang iba't ibang mga kagamitan. At dito sa loob, makikita mo kung paano itinayo ang mga pader. Teknolohiya ng clay churka ito, gamit ang luwad at kahoy na panggatong. Makikita mo ito sa gilid, hindi pa napapakinis. Tara, pasok tayo sa loob. Dito, puro kalat pa ngayon kung ano-anong gamit. Nung una, dito muna kami tumira sa maliit na bahay habang ginagawa ang bahay ko. May double deck na kama dito. Doon kami natutulog, parang kulungan. Ano to? Saan? Kawili-wiling halimbawa. Ito ay... Minahan ng kripto? Hindi, syempre. Ano to? Sino kaya? May makakahula kaya sa mga komento kung ano to? Pakita mo mula sa itaas. Microwave oven ba yan? Tama. At anong susunod? Ito ay magnetron. Tama, magnetron na baril. Para saan ito? Para pumatay ng mga insekto? Tama. Premyo sa sektor ng roleta. Heto, tagapagbuga laban sa anay at uod ng kahoy. Seryoso? Oh. Alam ko na yon. Ito ay gawa ni Sergey. Hindi, alam ko naman na pwedeng buhatin ng microwave kahit walang pinto. Ayan, iba na to. Binaklas niya ang microwave, tinanggal ang magnetron, at nag-isip ng iba't ibang proteksyon. Hindi naman tayo mapiprito dito ngayon, di ba? Hindi, naka-off naman yon. Sistema ng proteksyon. Yung ventilador? Mas mabuti sigurong si Sergey na lang ang magpaliwanag niyan. Siyempre, ventilador lang yan para hindi masyadong mamasa-masa dito. Ang sistema ng proteksyon ay binubuo ng 3 saksakan. Parang gumagana ang microwave sa isang saksakan, pero para lang siguradong walang masunog o masira. Si Sergey ang nag-isip ng sistemang ito. Hindi ko alam ang eksaktong ginawa niya, pero ikinuwento niya sa akin.
Heto ang 3 saksakan para gumana ito. Ito na ba yung kisame na walang palitada? Oo, hindi lang namin natapos ng maayos ang kisame. Pero ganyan na. Pero makikita mo naman kung paano talaga ito ginawa. Oo. Kayo rin ba ang gumawa ng chandelier? Si Sergey ang gumawa, oo. Gawa ba sa mga walis ng birch? Makikita mo rito ang mga bato. Dekorasyon lang ito. Ang pundasyon dito ay gawa sa mga polypropylene na sako. Basta nilatag lang ang mga polypropylene na sako at doon na nagsimulang itayo ang pader. May waterproofing din sa ibabaw ng sako. Isang patong. Gawa sa polypropylene sako na may buhangin. Unti-unti nang inaanod ng ulan at wala ng proteksyon na patong. At doon na nagsimula ang lahat. Sandali pa kaming naglakad sa paligid ng bahay na kakaiba ang anyo para sa Belarus. Pagkatapos, dinala kami ni Yevgeny sa katabing lote kung saan nakatira si Jenya. Anong nasa bubong? Pwede bang pumasok doon? Si Konstantin ay baguhang YouTube vlogger. Talaga bang galing sa Samara ang bahay? Oo, gawa sa luwad, buhangin at dayami. Ang panlabas na pader ng bahay ay gawa sa luwad, buhangin at dayami habang ang mga partisyon ay luwad at kahoy. Ang tawag sa teknolohiyang ito ng pagtatayo ay glinochurka. Pero nag-subscribe ako sa channel mo nang makita ko ang video. Ikaw ang nagtayo ng bahay doon sa loob ng... Nakalagay doon ang presyo, parang $900 mahigit o $1,000 mahigit, mga 1,000 parang ganon. Oo, ang balangkas ng bahay na yon ay mga $1,000. Ang bubong? Ang pinakamahal sa bubong ay ang polyvinyl butyral membrane na hydro-isolation. Noong binili ko ito, nasa $300 ang presyo. Ibig sabihin, $300 ang hydro-isolation ng bubong. Ang lating ko ay gawa sa slab wood na presyo parang kahoy na panggatong. Yung rafter system at frame, pati mga poste, ay gawa sa balance wood na presyo parang panggatong din, medyo mas mahal lang ng kaunti. Ayan, yung lagayan ng kahoy sa likod mo, gawa rin sa patapon na materyales. Yung frame dito ay balance wood, astig at maganda, parang bilog na kahoy, pero sobrang mura lang ito. Paki-explain, ano ang sukat ng bahay na may frame na nagkakahalaga ng $1,000? Ang sukat ng bahay ay mga 45 na metro kwadrado. Kasama na dito ang mga banyo, may storage room at may tambol, 45 metro kwadrado lahat. Duda ako kung makakagawa ka ng modernong bahay ng mura kahit anong materyales. Foam blocks, styrofoam, or mineral wool, basta bahay pa rin yan. Sa huli, mas mahal ang lahat ng komunikasyon kaysa sa pangunahing materyales o balangkas ng bahay. Nag-invest ako dyan. Mga magkano ba? Mga $10,000 ang kabuuang halaga niyan. Ako mismo ang gumawa ng lahat dito. Lahat, literal na ako ang gumawa. Mura na yan. Lahat ng trabaho dito ay ako ang gumawa, na dapat sana ay sa iba. Ginawa ko to ng 4 na taon. Kung magbabayad ka ng trabahador sa ganitong tagal, magkano kaya gastos nun? Dito sa atin, nagtatayo sila ng mga bahay na gawa sa putik, tulad din sa buong Ukraine at Kazakhstan. Pero wala talagang nakadokumentong material, wala ring mga libro, wala talaga. Wala talagang kahit ano. Basta lahat gumagawa lang, pero walang nagdodokumento, walang nagsasaliksik tungkol dito. Lahat ng libro tungkol sa ganitong konstruksyon ay mula sa ibang bansa at hindi pa naisalin sa wikang Ruso. At naisip ko, kung ako ay magtatayo, magkakaroon ako ng karanasan. At ako ay, syempre, magiging astig kung maibabahagi ko ang karanasang ito sa mga tao. Nagbukas ako ng channel at nagsimulang magkwento tungkol dito. Pero noong una, wala talagang kita. May pangarap ako, parang ang saya kung may 20,000 tao na mag-subscribe sa akin. Parang, yun na. Kapag naabot ko ang 20,000. Ibig sabihin, hindi ko ito ginawa ng walang saysay. Ibig sabihin, hindi ko ito nadokumento ng walang dahilan. Ibig sabihin, may halaga ito, may nangangailangan nito, may interesado dito. Nagawa ko ang gusto ko, kontento ako, at may lahat ng kailangan ko. Mahilig akong mag-photograph, may camera ako at ayos na. Nung tag-init, pumupunta ako dito para magtayo. Tuwing taglamig, umuuwi ako sa mga magulang ko para tumira at magtrabaho.
Pag tag-init, bumabalik ako dito, nakatira sa tent at gumagawa ng bahay. May mga pagkakataon na inimbitahan ako, parang pumunta ka dito, magpahinga ka, tapos tulungan mo na rin kaming magtayo ng bahay. Ayos nga, binayaran nila ang visa ko, pamasahe, lahat ng gastos, pati pagkain, lahat. Doon ako tumira sa bundok. Nung pinag-usapan namin ang pagpapatayo ng bahay niya, sinabi ko na hindi naman ako bibigyan agad ng mahabang visa. Maximum siguro 1.5 buwan lang. Lalo na't unang visa ko pa lang iyon. At para tuluyang maitayo ang bahay, nagsusulatan kami. Nakiusap ako sa mga nag-imbita sa akin na alamin ang presyo ng materyales. Libutin ang mga construction store at hanapin ang pinakamura para pagdating namin, handa na kami. Isang araw kaming pumunta sa tindahan, tapos sa loob ng 2 araw, nabili at nadala na namin lahat ng materyales. Tinotal lang namin lahat. Ayan. At napag-usapan namin na dapat may isa pang manggagawa na kasama namin. Mag-hire sila ng isa pang manggagawa para 3 kami lahat. Nagpatayo ng bahay. 2, madali lang, pero 3 na nagtatrabaho, yun na ang pinaka-ideal para sa akin. Ayan, pero sa huli, wala talagang nagawa. Kahit daliri sa daliri, wala. Sa 1 linggo, napuntahan namin lahat ng tindahan at nahanap ang kailangan. Sa 1.5 buwan, naitayo namin ang bahay. May balangkas, bubong at kalan, pero wala pang finishing. Ayan, ito ang tambol. Isa sa mga pangunahing gamit ng tambol ay para harangin ang malamig na hangin mula sa labas. Para hindi makapasok ang malamig na hangin sa bahay. Papasok ka sa tambol, isasara mo. Parang sa spaceship na airlock. Ganoon din halos ang pagkakagawa nito. Bukod pa rito, nagbibigay ito ng dagdag init sa bahay dahil sa dagdag na pader at espasyo ng hangin. At dagdag pa, ito rin ay isang lugar kung saan pwedeng ilagay ang ref at mag-imbak ng iba't ibang pagkain. Pinakamainam gawin ang tambur sa hilaga. Ayon sa ideal na sitwasyon. Habang nagtatayo kami, naunawaan namin na mas mainam ang pasukan ng bahay sa kanluran, tambur sa hilaga, banyo sa silangan o kanluran, pangunahing silid sa timog at storage room sa hilaga. Mayroong parkal na istruktura, bubong. Ang bawat kilya ay nakasandal sa kasunod. Nagkakabit-kabit sila sa isa't isa at ayun, nabubuo na. Yung unang kilya, ilalagay mo sa suporta. Tapos maglalagay ka ng 2 ganong bagay gamit ang tukod at ayun, sisimulan mo ng paikot ang paglalagay. Pagkatapos, yung huling kilya, ipapasok mo sa ilalim ng nauna. Tapos bababa na yung bubong at ayun, tapos na. Ayun, kilya. Latis. Yung latis dito sa ilalim ay pinaplastar. Sa ibabaw ng latis, may sawdust. Yan ang insulation layer. Tapos may air gap para hindi mabulok yung sawdust. May bentiladong layer. Pagkatapos, may mga poste. Sa mga poste na yon, may isa pang set ng kilya. Tapos isa pang latis at saka bubong na lupa na. At gaano kabigat ang ganitong bubong? Mga 10 tonelada siguro. Ito ay mga ordinaryong bumbilya. Meron akong dimmer dito na iniikot para hinaan ang ilaw. May naisip akong gawin na parang paggaya sa ilaw ng kandila. At walang mas gaganda pa sa paggaya ng sindi ng kandila kundi ang ordinaryong bumbilya. Natural na ilaw? Oo, tama. Ang tawag dito ay rocket na kalan. Ang kakaiba dito ay napaka-epektibo nito. Mukha siyang maliit, pero sa totoo lang, malaki talaga siya. Ito ay isang putik na upuan. Ito naman ang kama ko, dito ako natutulog, kasama ito sa kalan. Sa mga estrukturang ito, dumadaan at umiinit ang usukan. Kung ipapasok natin ang kamay ko dito, mainit sa loob. Kung ipapasok natin ang kamay ko dito, mainit sa loob. Sa pinakamalakas na lamig, sa 30 gradong lamig, ako, para painitin ang bahay na ito hanggang 24-25 degree, mas gusto kong maglakad sa bahay na nakasando at shorts. Sa 30 gradong lamig, nauubos ko agad ang isang basket ng kahoy. Gaano karami yon? Para maging mainit buong araw. Grabe naman. Ngayon, nagpapainit ako at minsan lang maglagay ng kalahating panggatong. Kung naranasan mo lahat ng naranasan mo, magtatayo ka pa rin ba ng bahay na putik? Walang putik dito sa lugar namin kasi maraming gubat dito sa amin, kaya dapat gamitin yon. Ngayon, magpapatuloy kami sa paggawa ng bahay mula clay at kahoy. Heto ang susunod na bahay ni Sergey. Tara't ikukwento ko at ipapakita ko lahat. Ibig sabihin, bahay na gawa sa luwad at kahoy. Gawa sa luwad at mga kahoy na panggatong. Sa totoo lang, may bintana ako ng katotohanan kung paano ginawa ang mga partisyon. At doon makikita kung paano ginawa ang panloob na pader, ang mga partisyon. Maraming murang kahoy na panggatong sa Belarus.
Mas mainit ng kaunti ang bahay na gawa sa kahoy kaysa sa luwad. At mas interesante rin itong gawin dahil hindi gaanong monotono. Kaya kahoy na panggatong ang gamit namin. Maraming kagubatan ng roble dito at pareho lang ang presyo nito sa birch. Kaya ang pagtayo ng bahay na gawa sa roble, clay at kahoy ay talagang wala na sigurong hihigit pa roon. Ano ang koneksyon ng lahat sa tubig? May water heater, washing machine, underfloor heating at sensor ng underfloor heating. Dito, may naka-install akong reverse osmosis na sistema ng paglilinis ng tubig. Ano yan, balon ba yan? Oo, balon. May mainit at malamig na tubig. Dito naman ang banyo. Meron tayong kubeta, shower, bidet, lababo, salamin at ventilasyon. Nandito na lahat ng kailangan mo. Dapat may storage room sa bawat bahay. Isang kwarto para sa lahat ng gamit. Lokal ba ang mga pinatuyong kabute? Oh, puti. Gagawa tayo ng pizza gamit yan ngayon. Ang mga gamit ay nasa imbakan, magaganda, isa sa pinakamagagandang bintana. Noon, maliit ang mga salamin, di ba? Oo. Ibig sabihin pati sa salamin nagtitipid siya? Wala talaga akong pera noon. Noong nagsimula akong magpatayo ng bahay, $100 lang ang pera ko. Sapat lang yon para sa chainsaw at kung ano-ano pa. At para makabili ng pala. Sa madaling salita, pati kariton. Bumili ako ng murang chainsaw. Kasama ko ang kaibigan ko. Madalas ba kayong magkita dito ng kaibigan mo? Haha, may tunog tapos biglang katahimikan. Di ba? 1 taon akong nag-ayos ng kwartong ito. 1 taon? Oo. Dati talaga itong kamalig. Pinalitan ko ang mga poste dahil mali ang gawa at nagsimula ng mabulok. Ginamitan ko ng jack at pinalitan ang mga poste. Dati, walang sahig, palitada sa kisame at pader. Tinanggal ko ang lumang palitada dito kasi mali ang pagkakagawa ko noon. At ako rin ang gumawa ng kalan. Ibig sabihin, napakalaki talaga ng trabahong ito. May sarili bang kalan dito? Oo, ayan ang kalan. Oh, ramdam mo ba ang sahig dito? Iba na. Di tulad doon. Dito rin siya, pinapainit. Pero ngayon, medyo malamig pa. May matutulog dito ngayong gabi. Magkano ang nagastos sa pag-aayos ng kwarto? Mga $500 hanggang $700 ang nagastos para sa buong pag-aayos. Siguro mga 700 hanggang 800. Ilang metro kwadrado ang kwarto? Mga kwarto. Walang metro kwadrado, siguro puro bilog na metro lang. Mali ang mga metro doon. Hindi rin bilog. Mga 10 hanggang 7 ang sukat ng lugar. 7 hanggang 10, parang ganon. $50 kada metro kwadrado ang nagastos? Oo, hindi mo pwedeng isipin na parang simpleng pagkukumpuni lang ito. Mas malapit ito sa pagiging malikhaing gawain. Dito, hindi na mahalaga kung magkano ang nagastos mo. Hindi layunin ang magtipid, kundi matupad lang ang parehong estilo ng bahay. Ito ang bintana sa bubong, tulad ng sa bahay ko, na nagbibigay ng liwanag mula sa taas. Ayan, makikita mo. Tinakpan ko dito ng mas maraming span bond para maipon dito ang araw, mag-reflect, at mas maraming liwanag ang pumasok sa bahay. Maliit lang ang bintana kasi nung ginagawa ko ang bahay, wala akong pera kaya ganito lang ito. Kung ngayon ko itatayo, hindi ko nalalagyan ng ganitong bintana. Kung may pera noon, mas malaking bintana sana ang nailagay ko. Lilipat na tayo sa susunod na ari-arian, bahay na itinayo ni Zhenya at kaibigan niyang si Sergey para kay Sergey. Si Zhenya o si Evgeny Rayevsky ay isang kilalang tao sa internet. Kapag nag-search ka ng likas na construction, madali mong makikita ang mga vlog niya sa iba't ibang site. Ang bahay na ito ay gawa sa mga panggatong. Itinayo namin ito ng 2 o 3 tao sa loob ng 3 taon. At pinaputi ito gamit ang apog. Ayan, kitang-kita ninyong nagbitak-bitak at naglalaglagan ang pintura. Ganoon din ang naging epekto sa bahay na ito. At kinailangan naming palitan ng buo ang panlabas na palitada, pintura, at muling palitadahan ito. Palitada na gawa sa apog na may pigment. Hindi ito pininturahan. Ito ay buhay na tekstura ng palitada. Ibig mong sabihin lahat pareho ang kulay? Oh, Sa loob. pareho lang siya ng kulay. At ito ba ay apog na luwad o? Gawa lang ito sa apog at buhangin. Oo. At matibay naman, di ba? Oh, pangalawang taon na ito. Papunta sa 3. Pwede rin bang i-plaster ang kahoy na mapa? Hindi.
Ganito kasi yon, ayon sa mga patakaran, dapat ang bahay ay itinatayo na ang heat capacity at thermal conductivity ng materyales ay bumababa habang papalapit sa labas. Ibig sabihin, halimbawa may bahay, kailangan ang mga materyales sa loob ay may pinakamataas na heat capacity at thermal conductivity. Habang papalapit sa labas ng bahay, dapat mas mababa ang heat capacity at thermal conductivity. Para parang insulator ang bahay. Kung lalagyan natin ng plaster sa labas ng kahoy na bahay, sa isang banda, magiging advantage din yon. Sa isang banda, gagana ito dahil matatakpan ang mga siwang at butas. Pero para sa akin, mas mabuting huwag gawin yon. Mas maganda kung dagdagan ang plaster sa loob ng bahay. At sa labas, siguraduhin maayos ang pagkakakabit ng mga palaman. Masilya, 10 sentimetro ng clay na plaster, 10 sentimetro. Gumagana itong thermal mass na pumupuno sa siwang at butas. Bakit mahalaga ang thermal mass sa bahay? Nagpaapoy tayo ng kalan o nagbukas ng heater. Sa bahay mo mismo? Kahit anong bahay, naiipon ba? Oo, parang baterya siya ng init. At ang pagbabago ng temperatura ay magiging napakadahan-dahan. Kung halimbawa, kumuha tayo ng bahay na gawa sa balangkas, yung gawa sa mineral wool o kaya polystyrene, ano ang problema doon? Sa loob ng bahay, kaunti lang ang thermal mass. At kapag pinatay mo ang heater, mabilis na bababa ang temperatura doon. Dahil kaunti lang ang thermal mass, pero pwede mo ring dagdagan ang thermal mass gamit ang makapal na palitada. O kaya naman, pwede kang maglagay ng rocket stove na may malaking higaang bato para maraming kubiko na heat storage, mga accumulator ng init. Pero, sa kabilang banda, kung ang bahay ay gawa halimbawa sa Penoplex, tapos maglalagay ka ng underfloor heating at bubuksan mo lang sa mababang lakas, magiging napakataas ng efficiency. Mababa ang thermal conductivity, kaya kaunti lang ang init na nawawala at bahagya lang nagpapainit ang underfloor heating. Epektibo pa rin ito. Hindi ibig sabihin na masama ang bahay kung wala itong thermal mass. Maganda rin ito. Kaibigan, bilang baguhan sa YouTube, sinisikap niyang walang makaligtaan at kunan lahat ng maayos. Ang lalaki ng mga bato mo. Tingnan mo, pare, ang gawang ginutsura namin ay gawa sa roble. At kapag nagpuputol ka, may mga troso kami na 60 sentimetro ang haba, ibig sabihin, nagpuputol ka ng roble. 50 sentimetro ang diametro at 60 sentimetro ang haba. Paano mo ito babakbakin? Diyan namin kinailangan ang tamang uri ng kolom na akma para sa ganyang gawain. Tungkol sa taguan ng kahoy, ito na ang ikatlo naming ginawa ni Sergey. Nag-e-evolve din ang mga taguan namin, gaya ng mga bahay. Ang una naming bahay ay maliit at puno ng mga pagkakamali. Ang pangalawang bahay, kung saan ako nakatira, ay mas maayos na. Ang pangatlong bahay naman, talagang halos wala ng mga pagkakamali, pero meron pa ring ilang pagkakamali sa pagkakagawa. Ganon din sa mga imbakan ng kahoy. Yung una kong imbakan ng kahoy, parang barong-barong lang talaga. Nasa bakuran ko lang yon, tapos, ayun, tinadyakan ko lang, bumagsak na agad. Buong buo. Sa pangalawang imbakan ng kahoy kay Sergey, isinama na namin ang mga dapat baguhin. Napansin namin na bawal ilapag sa lupa ang mga kahoy, kaya may espasyo sa ilalim para sa daloy ng hangin. Yung pangatlong imbakan ng kahoy, isinama ko na sa plano at itinayo sa bakuran ko. May storage kami tulad dito. Kay Sergey naman yung pang-apat na imbakan na nagawa namin. Matibay na ang storage room dito, na magiging buong workshop, katabi ito ng imbakan ng kahoy at magkapareho ang balangkas. Nakatitipid ka ng oras sa paggawa ng imbakan ng kahoy at malaki pa ang storage na pwedeng gawing workshop balang araw. Evgeny, anong mga pagkakamali ang tinitingnan sa paggawa ng bahay na ito? Ang naging problema sa bahay ko ay maliit at hindi maginhawa ang kusina. Walang lugar para magluto, kulang sa espasyo para sa paghahanda ng pagkain. Dito, gaya ng nakikita mo, malaki ang island kitchen. 4 ang stove, maraming mga estante dito. Maraming mga estante doon. May mga drawer at lalagyan dito para maayos maitago at mailagay ang gamit. Pwedeng dito maglagay ng gamit, doon maghugas at doon ulit maglagay. Sa madaling salita,
Malaki talaga ang kitchen space dito. Sa tingin ko, kahit sinong may bahay ay magugustuhan ang ganitong kalaking espasyo. Genya. Ganito rin ba ang pagkakagawa ng kalan dito? Oh, yung kalan, ayun, nandoon siya. Ang kalan dito ay rocket stove din. Makikita mo rin mismo yung kalan, pareho lang ng pagkakagawa tulad ng nasa bahay ko, pero medyo mas malaki lang ito. Dito, 2 patong na ng ladrilyo ang inilagay, kumbaga 2 hanay. Para mas malaki ang thermomass, dahil mas malaki ang bahay, kaya kailangan nito ng mas malaking thermomass. At saka itong kalan na ito ang nagpapainit sa kama na ito. Dumaan ang chimenea sa ilalim ng... Lumulusot siya sa ilalim ng higaan palabas. Gusto ko rin sa ganitong disenyo, hindi na kailangan butasan ang bubong para sa chimenea. Lagi kasing nagkakaproblema sa dugtungan ng bubong at chimenea. Madalas talaga. Mas ligtas din ito sa sunog kapag nasa labas ng bahay ang chimenea at hindi binubutas ang insulasyon at bubong. Itong mga dugtungan na ito. Maganda at pamilyar ang himig. Paano ininsulate ang kisame? Ganon din ba sa bahay na yon? Dito rin, ang insulasyon ay mula sa supa, pero ang supa ay piniga na sa pabrika. Mga panel na gawa sa supa. Kaya, ito ay isang pabrika na ang gumawa ng ganitong konstruksyon. Para sa akin, basta ibinuhos lang ang supa mula lagarian, pero dito, ginamit nila ang panel na gawa sa supa. Mga banig na gawa sa supa. Oo, mga banig na gawa sa supa o pinong kahoy. Magpakilala tayo. Si Sergey ang may-ari ng bahay. Kagagaling lang niya sa gubat dahil mahilig siyang maglakad at magmasid sa kalikasan. Ang sahig namin ay gawa rin sa luwad. Medyo nasobrahan kami sa pag-eeksperimento dito. Sa huli, nagbitak-bitak ang sahig. Papalitan namin ito ng konkretong sahig na may varnish, kaya hindi nagagamit ng luwad. Nilakad mo ba sila? Kayo nga, tinanggal nyo na yung luwad doon kasi nagkakalas dahil nilagyan ng semento, hindi konkreto. Oo. Sa pangunahing kwarto. Isa pa yung eksperimento. Marami kaming ginagawa dito na mga eksperimento. Maraming nagmungkahi na magdagdag sa clay na timpla. Semento, isang kurot lang para tumibay pa. Nabanggit din ito sa libro, kumbaga sa Talmud. Mula sa Alemanya ang mga tao, doon kung saan may buong laboratorio na itinayo. Mayroon din silang mga pag-aaral tungkol sa pagdagdag ng semento na nagpapabuti sa mga katangian ng mga clay na halo. Pero nung ginawa namin dito, lalo lang bumaba ang tibay. Bumaba ang tibay ng sahig. Ibig sabihin, naging sobrang hindi matibay ang sahig. Kung ginawa lang sana naming hiwalay ang sahig, nagawa lang sa luwad, o kaya hiwalay na sahig na gawa lang sa konkreto. Mas matibay sana iyon ng ilang ulit kaysa sa sahig na gawa sa na may halong luwad at semento sa halo. Dahil dito, binaklas namin lahat ng sahig sa banyo. Siguro dapat binago namin ang proporsyon, baka mas kaunting buhangin o baliktad. Doon ang luwad ay nagre-react sa semento at nagkakansela sila sa isa't isa. Alam mo na, para... Kulang ang tubig sa halo dahil sinisipsip ito ng luwad. Alam mo yon, parang ganun lang. Para tumigas ang semento, kailangan nito ng tubig. Nagbubuo ito ng koneksyon sa molekula ng tubig at nagkakaroon ng ibang istruktura. Kapag tumitigas ang luwad, sumisingaw ang tubig at dumidikit ang mga plato sa mga butil ng buhangin. Pero kung hahaluan mo ng luwad ang semento, magiging hadlang ang mga platong ito sa pagbuo ng mga koneksyon ng semento. Ayan, ganyan ang nagiging istruktura. At nagiging hindi maganda ang semento, pati na rin ang pinaghalong luwad ay nagiging hindi rin maganda. At nagiging parang lugaw lang na hindi mo maintindihan at walang tibay. Parang pinigang buhangin lang. Oo, parang pinigang buhangin lang talaga, sa totoo lang, na may tubig. Parang binasa mo yung buhangin, piniga, at ganun ang kinalabasan. Inaangkin niya lahat ng espasyo para sa sarili niya. Ibig sabihin, iniisip ko lang kung paano ko gustong gawin yung perpektong bahay, yung magiging komportable ako, kung nasaan yung mga lugar, kung saan matatagpuan ang lahat, kung saan ilalagay ang mesa. Ganon talaga ko sa dahan-dahang dumarating ang mga ideya. Gusto ko ng malalaking bintana sa kanluran para habang nakaupo sa mesa, kita ko ang paglubog ng araw. Kaya ganon ang naging oryentasyon na ang lahat ng iba pang panig ay kusa na lang lumitaw. O gets ko na kung paano nangyari. At ang paglubog ng araw, nandun ba sa atin? Nandun. Malalaki pala ang bintana.
Tuwing gabi, tanaw ang paglubog ng araw. Umupo si Sergey dito, tapos natutulala siya. At parang bumibilis ang oras, parang sa time-lapse. At si Sergey, nakaupo lang at naiisip ko, parang time-lapse talaga. Nakikita niya kung paano gumagalaw ang araw sa may abot tanaw. Kaya mo bang tantiyahin ang gastos ng kahon gamit ang ganitong paraan ng pagtatayo ng bahay? Mga kahon, siguro mga $1,000. Pero, ayun, mga pader. Kung pader at balangkas lang, walang metal na bubong, mura lang talaga dito ulit. Dito, gamit ang kahoy na panggatong. Maging ang pader ay gawa rin sa panggatong. Ang halaga ng mga pader ng bahay na ito ay mas mura kaysa sa mga kurtinang lino na ito gawa sa Belarus. Ibig sabihin, mas mahal pa ang mga kurtina kaysa sa panggatong na ginamit para sa mga pader ng bahay na ito. Nagpapasocial lang kayo. Sa camera lang, karaniwang bahay lang ito. O baka sobrang mura lang talaga ng mga pader. Heto ang karaniwang mga panggatong. Mga gawa sa roble. Karaniwang panggatong mula roble, kalimitang matatagpuan sa Belarus. Lalo na dito. Bahay na walang palamuti, sabihin na natin, at walang mga kable, purong Mahal ang bubong. 4,000 lumalabas. Bubong ay 4 at ang kahon, ayan. Mahal ang bubong. At ang mga pader. ibig sabihin yung takip ng bubong mismo. Oh, mga 5,000 siguro kung isasama pa ang bayad sa paggawa o... Magkano ang sahod mo kung gagawin kang manggagawa ng gawang lupa? Mahal. Magkano ang gusto mong sahod para magtrabaho? Kung gusto mo talagang magtrabaho, Sa pagkakataong ito, dahil ako, may pera naman ako para sa pagkain. Kaya lang, ibig sabihin may kaya na ang tao. paano mo masasabing may kaya, pambiling pagkain at pambayad ng internet lang ang pera ko? Bale, nabubuhay ako sa komportabling kalagayan para sa sarili ko. Paano ko ba sasabihin sa sarili kong bahay na ako mismo ang nagtayo? Magkano ang kailangan para mawala ako sa comfort na ito? Para lang pumunta ako at magtrabaho sa ibang lugar. Para lang magtrabaho ako para sa iba. Para magbigay ng serbisyo ko sa iba. Dito rin naman, alam mo na, pera pa rin ang laging nasusunod. Laging may halagang pwedeng hanapin na magpapasya sa lahat. Halimbawa, hindi na mahalaga kung saan o kanino mo aayusin. Mga 5,000, $10,000 kada buwan. Baka pwede akong mabali o madala. Para magtayo ng bahay para sa tao? Kung ganito ang bayad buwan-buwan, baka subukan kong gumawa ng para sa kanila. Ang pinaka-interesante, kapag pinag-uusapan natin na mura ang mga pader na ganito, mga $1,000 lang, Maraming tao ang nagsusulat, oh sige, hindi naman ganun karami, pero may mga tao talagang nagsusulat. May mga nagsasabi, gawan nyo kami ng ganitong bahay, may ilang libong dolyar kami. Oh, Gusto rin namin ng murang bahay, wala namang nakakaalam eh. trabaho, kaalaman. Ang pagpapatayo ng kahit anong bahay ay hindi talaga mura. Mura lang ang mga materyales, pero mahalaga ang kaalaman sa paggamit nito. Ibig sabihin walang mga hawakan. Oo nga. Walang ideya, walang utak, wala ring murang bahay. Ano, utak, ideya, dito, karanasan. Ilang taon na kaming nandito? 10 taon na kaming nagsusumikap dito. 10 taon na kaming nag-e-eksperimento. Matindi ang pag-e-eksperimento namin. Kumbaga, may ganitong patakaran kami sa Mirny na bawat bagay na itinatayo ay kailangang baguhin ng 3 beses. Kaya, sa totoo lang, 3 beses naming binabago ang bawat bagay. Laging 3 beses. Ito, ang sahig, pang-4 na beses na ito. Yung lagayan ng kahoy, pang-4 na beses na rin ginagawa. Yung bahay, pang-3 beses na. Lahat 3 o 4 na beses. Paano yung mga trono? Paano ginawa ang mga ito? Mga upuan. gawa sa roble ang mga upuan. Bumibili lang ako ng pinatuyong slab mula sa pribadong lagarian. Ibig sabihin pinutol na roble ito. Hindi ito pantay ang gupit. Ako mismo ang nagproseso at nagdikit ng mga upuan gamit lang simpleng dekamay na gamit. Idinikit mo ba sila? O ginamitan ng pandikit, walang mga pako dito. Anong klaseng dawel ang ginamit doon? Oo, parang ganun. Gumamit ako ng router para gumawa ng espesyal na uka. Naintindihan ko. Kawili-wili. At pati na rin itong nakasabit na istruktura, yun din ba ang nasa likod, oo? Oo, may exhaust at simpleng istante para sa baso. Talagang nagustuhan namin ang karanasan na nakuha namin mula sa pakikipag-usap sa mga natatanging manggagawang ito. Sana ay nagustuhan nyo rin. Mag-iwan kayo ng malaking thumbs up.
Mag-subscribe sa mga channel ni Yasha Kosyak at Natural na Konstruksyon ni Zenya, pati sa YouTube, VK Group, TikTok at Zen gamit ang mga link sa ibaba. Pindutin din ang kampanilya para maabisuhan. Oo, sana maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat sa pagtanggap. Ang galing at interesante. Talagang makabayan talaga. Sobrang makabayan, mga bayani ng ating panahon. Kailangan na lang dagdagan pa ng mas maraming tao dito. Ibig kong sabihin sa baryo, sa mga bahay ninyo na gagawin ninyo at pauupahan. Amen.